Magandang klase, pang materyales, diwing band. Ito kasi ang palatandaan na masarap ang karne. Gamiting pampalahi. Nakabisita kasi kami sa lugar na isang kaibigan na pag-aalaga ng manok ang nakahidigan. Hindi naman ako humingi dahil may alaga naman ako dito sa bakuran. Pero nagulat na lang ako, pasyal ka ulit pre. Bigkas niya, sa kanya ako inabutan. Siyempre, hindi na ako nagdalawang isip. Mga gantong klase ng pang-ulam, weakness ko yan. Kaya pagdating ko sa bahay, agad ko ito nilinisan. Sinunog ang balat para magkaroon ng smoky flavor, authentic ang lasa ng sabaw. At sunod ko itong hinugasan. Sa kainihanda, mga gagamitin kong sangkap. At kung napanood mo yung gumawa ako ng itag na baboy ramo, may panghuling gayat pa akong natitira dito. Kaya dinampot ko na din hango sa paraan ng pagluluto sa mga kanayon natin sa upland ng Cordillera. Shout out po! Dito na ako naggisa ng sibuyas, bawang, luya para sa aroma at inilagay yung karne kasama ng pampaalat na patis, chicken cubes na pampalasa at paminta. Yung itag kasama na din, hinalo-halo. Patutuyuan ko lang ito ng katas hanggang sa masangkot siya. Makalipas ang ilang sandali, yung katas na tuyuan. Saka ako naglagay ng tubig na pinakasabaw. Medyo nagdagdag na ako para sa mahabang pakuluan. Saka ako isinalin sa palayok. Dito ko na itutuloy ang pagpapakulo upang mas makulob ang lasa, tinakloban at iniwan. Dahil inspired sa lutong iguhot sa halip na papaya, sayote ang gamit nila. Pinagkiskis ko lang ito para lumabas ang dagta. Ganyan talaga basta nagkikiskisan. Hindi maiwasan nilalabsan ng dagta, makapit sa kamay. Kaya ko ito hinugasan. Saka ko isinama sa aking pinapakuluan. Makalipas ang ilang minuto na nakasalang, kasama na siling panigang at saka pinigaan yung bunga na sampalok. Nalaga ko na yan kaya pinakatas ko na lang. Pinatak sa sabaw pero sinala ko naman upang malinis, wala sagabal kapag humigop na na sabaw. Pero may dahon pa yan kaya nilinisan ko lang yung pechay na panghuling sangkap. Saka ko ito ipinatong sa nakasalang at agad ko itong tinakloban sa kahinango dahil sa palayok tuloy-tuloy pa rin ang kulo kahit wala ng apoy at sadyang makapal na ang kalyo kaya kahit anong init wala ng paso sa kamay. Para po sa mainit na panahon pero malamig naman yung hangin. Maraming salamat Ama sa panibagong araw at panibagong biyaya. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Ay, kilig asim. Yung sabaw po niya, ang lakas nung amoy nung itag. Yung parang pinalumang karne, yung sabaw. Ganun po ang lasa. Na may smoky flavor. Napahanginan ko na yan. Pero medyo mainit pa rin. Ibaba ko na ho dito para lumamig. Mga favorite ko pong part, yung mga mabubuto. Pero ito, puwet, ulo, paa. Ito po yung itag. Maligat siya. Yung balat. Dito naman ho tayo sa manok. Meron pa siyang kaunting kunat. Hindi yung katulad ng hiwalay na talaga. Pero ganito naman po yung texture na gusto ko. Yung may kaunting inangat-ngat. May kunat pero hindi naman yung tipo na kunat. Malambot. Pero hindi naman yung tipong duhog na duhog na.
Ayun. Sagad yung sarap hanggang buto. At yung sabaw, talagang to the hagod, mayang. Sa mga nagtatanong po, nababasa ko, sino daw si Mayang? Wala po yun. Expression lang yun. Parang paghahalinturan lang siya sa isang babae, magandang babae na malaki yung balakang, ganun. Yung perfect body ba? Mayang. Naging masin is masarap. So parang ang sarap mo, baby, kung sa Tagalog po. Tinik. So, ang tagal lumabig na loob. Diyan ko muna tatapusin ang video mga kanayon. Hindi ko agad ako uminom ng tubig kasi papalipas ako ng 15 to 30 minutes. Para hindi naman agad heavy. At yung mga buto yan, save the best for last day na nga. Leeg, pangit. Hanap-napin natin. Ah.